Naku, lagot na. Ano? Selda, mapupuno na po ng mga KOJC members. No, dahil alam niyo ba na ang PNP po ay nagsampa na po ng kaso laban sa mga KOJC members at doon sa mga kasangkot, no? Sangkot sa mga nagpatago dito kay Pastor Apollo Kibuloy. No? Sabi nila, wag daw nating tawagin pastor itong si Kibuloy. Oh. So, sorry. Tapos itong si Kibuloy ay nagtatago. Alam naman natin na nagtago siya before, di ba? At yung mga miyembro niya ay sangkot doon sa pagpapatago. At ayun na nga po, naglabas na nga po ng pahayag ang PNP na sasampahan nila ng kaso ang lahat ng sangkot na ito. So, ayan, for sure, mapupuno po ang mga selda nito dahil sa dami ng KOJC members na sangkot dito. At alam nyo ba, nagalit din po ang PNP doon sa mga magulang nitong mga 12 years old, no? Dahil alam daw po, no, ayon sa kanilang investigasyon, ay alam daw ng mga magulang na pumapasok doon sa kwarto ni Kibuloy itong mga minor de edad na ito, no? At hinahayaan lang daw ng mga magulang. Kaya nagalit po ang PNP doon sa mga magulang nitong mga minor de edad na to na minamanyak po nitong si Kibuloy. So ayun, panoorin natin ang balita. At bago natin magpatuloy yan, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, nagbibigay ng reaction at nagbibigay ng opinion, subscribe nyo na ako. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Ayan, panoorin natin. Mainit-init pang balita ito, no? Dapat ninyo itong malaman. So ayan, let's go! Samantala, PNP magsasampa na ng kaso laban sa mga individual na tumulong sa pagtatago. Eto, ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Erlo Bringa sa detalye. Erlo! Magandang umaga, Kuya Jen, Kuya Nelson. Nakatakdang magsampa ng kaso ang Philippine National Police patungkol nga sa mga individual na sangkot at tumulong para makapagtago raw si KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayan, narinig nyo ha? Hindi po galing sa bibig ko. Galing po sa balita ng Net25 at gayon sa pahayag ng PNP ito, ha? Wala pong fake news dito. Marami nagsasabi, fake news daw. Pero ito, totoo po ito, ha? Totoo po talaga na sa dami-dami ng miyembro, lahat yan sasampahan po ng kaso ng PNP. Tuloy natin. Nabala. Yan ang inihayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos na maglunsad ng isang full investigation para sa pagkasangkot sa pagtatago ni Kibuloy ng halos 2 linggo. Maalalang nahuli si Kibuloy noong nakarang linggo sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Naharap ngayon si Kibuloy sa mga kaso sa ilalim ng... Teka lang. Alam nyo, para sa akin talaga, dapat talagang makasuhan ito ng itong mga miyembro. No, ang lakas-lakas ng loob na ipagtanggol ang kanilang pinuno na alam na naman nilang mali. Ano, dahil ba sa utang na loob? No, dahil ba na brainwash na kayo? Yun ba yun? No, kaya todo tanggol kayo kahit alam niyo namang nandyan si Kibuloy sa loob. No, dahil diyan ay makakasuhan kayo ng obstruction of justice diyan. No, para na rin kayong tawag dito protector, para na rin kayong mga kriminal sa ginagawa ninyo. So, dapat lang po talaga. At kayo ba, na gusto ko lang tanungin sa inyo, bago natin ito magpatuloy, papayag ba kayo na masampahan at maisama sa kulungan itong mga KOJC members at hindi lang basta KOJC members, pati yung kanyang mga attorney na makasuhan at maisama doon sa selda kung sakasakali? Papayag ba kayo doon dahil sa kanilang pagtatago at pagsisinungaling? Comment nyo nga sa ating comment section. Tuloy na natin.
ng Section 5B at Section 10A ng Republic Act 7610 of Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act, pati na rin ang non-bailable qualified human trafficking charge sa ilalim pa rin ng Section 4A ng Republic Act number 9208. Samantala, nakatakda naman papanagutin din ng PNP ang mga magulang. Ito. Pakinggan nyo itong mabuti, ha? Huwag nyo munang end. Pakinggan nyo muna to. Pati yung mga magulang na ito ay gusto ring pong panagutin. Tuloy natin. Edad na biktima umano ng pang-aabuso ni Kibuloy dahil pumayag raw mga ito na magamit ang kanilang mga anak sa masamang gawain. Ayon kay PNP spokesperson na Colonel Jean Fajardo, mga magulang ng inabuso ang kanilang mga anak ay mga KOJC members at lumalabas din sa kanilang naging pagsisiyasaw o investigasyon na alam ng mga ito na ang kanilang mga anak ay minor ages lamang na nasa edad 12 hanggang 13 ay dadalhin sa silid ng nasabing leader. Hindi anya Ayan! Pakinig ninyo yan! Ultimo mga magulang, ayon sa investigasyon ng mga pulis, ultimo mga magulang ay konsentidor. Dadalhin sa silid ni Kibuloy. Pamamasahihin. Mamasage. Tapos doon na pagsasamantalahan. Grabe, 12 years old 13 years old. Grabing kababata pa na itong mga to. Tapos yung mga magulang, kayong mga magulang, alam ninyo kung anong tama at mali, pero hinahayaan ninyo. Kahit may mga naririnig na kayo, ewan ko lang kung may naririnig o nagbibingi-bingihan itong mga to. Para sa kanila, isang karangalan na ang anak nila ay makasama si Kibuloy. Naku, delikado itong mga to. Kahit mga magulang, hahayaan ng anak nila. Kahit pa sabihin mong pastor yan, hindi mo nga sigurado kung tama ang kanilang katama ang landas na tinatahak ni pastor na yan. Tapos hahayaan mo anak mong babae. At alam nyo ba, halos lahat po ng mga nakitang minor de edad, di ko nga alam kung halos lahat o lahat talaga, ay puro po mga babae. Wala po kayong makikita. Ito sa susunod nating video, may papakita po ako sa inyong video na kung saan, nasa susunod po natin ito papalabas. So abangan ninyo. Na kung saan, lahat po talaga na nakapalibot kay Pastor Kibuloy ay mga babae. Wala po akong nakitang lalaki doon. Yun yung napansin ko. At tinanong din siya ni Chris Aquino, alam na ito ni Chris Aquino nung binisita ito ni Chris Aquino nung before. Tinanong niya, alam niya. Nagulat si Chris Aquino. Bakit mga babae yung nandito, walang lalaki? Diba? Doon pa lamang, nakakapagduda ka na. Hindi na nagduda yung mga magulang na ito. Hinayaan nyo na makasama itong si Kibuloy doon sa loob ng iisang kwarto. Tuloy natin to. Maunawaan kung bakit naatim ng mga naturang mga magulang na dalhin ang kanilang mga o gamitin ang kanilang mga anak sa masamang gawain. Wala din na niyang magulang ang dapat na pahintulutang gamitin ng sinumang individual ang kanilang mga anak. Samantala, sinabi din ng mga opisyales mula sa PNP, Kuya Jen, Kuya Nelson, na kapag napatunayan may nangyari talaga na hindi maganda na pang-aabuso sa mga biktima ay papanagutin din ang kanilang mga magulang. Ayan, narinig nyo magandang pangitain nito, sangkot din kayo dyan. Kasi hinahayaan ninyo yung mga anak. Bagaman sabihin natin na hindi nyo alam. Anong hindi mo alam? Hinahayaan mo na pumunta doon sa silid. Sabihin natin na hindi mo alam na may ginagawa na palang kabalostagan ito si Kibuloy. For sure, kakampihan pa ito ng mga magulang si Kibuloy na kahit inaalipusta na yung kanilang mga anak, ay kakampihan pa rin, Siguro may mga kakampi pa rin dyan sa batas at sa tama. Pero mayroon pa din dyan mga magulang na nakikita ko si diehard ito ng mga Kibuloy, ni Kibuloy. Talagang nanumpa na siguro sila. Walang iwanan, hindi ka namin iiwanan, Siguro may ganun pang pangyayari. At ito dapat talaga panagutin yung mga magulang na ito. Kasi kayo yung magulang, alam ninyo kung ano yung tama at mali. Tuloy natin. Nakakaawa itong mga batang ito. Yung muna latest mula rito sa Quezon City or Lublingas para sa 100% balita. So ano ang gagawin ngayon? Meron bang schedule ng hearings, Erlo?
Ito, putulin na natin dito. So, yun, ano? Ito, putulin na natin. So, yun. Narinig naman ninyo yung balita na ito. Anong sabi dun sa una? Ha? Ang sabi, pananagutin yung mga KOJC members na nagtago o nagpatago dito kay Kibuloy. No, unang-una, agree po ako dun. Bakit? Kasi, kriminal, itatago mo. Kung wala talagang ginawang kasalanan yung pastor ninyo, inilabas na nila yan nung una pa lang. Sila pa yung mismo nakikipagbakbakan at nakikipagbangayan sa mga pulis. Hindi lang basta bangayan ha, nakikipaggulo, nakikipagsakitan sa mga pulis, no? Kahit yung mga pulis ay hindi lumalaban, sila din yung mga nangunguna. So dapat ay maimbestigahan itong mga to, no? At sila din ay makulong. No, kasi ganyan yan nangyayari. Kasi gagayahin, no? Pamamarisan niya ng ibang tao na ay pwede pala yun eh. Pagka hindi kinasuhan, kunyari ako, yung kapitan doon sa amin, talagang gustong-gusto ko yung kapitan namin. No, nagkaisa yung buong barangay na na tapos may kasalanan yung kapitan. No? Tapos nagkaisa kami na wag ipahuli ito si kapitan, no? Kasi mahal namin si kapitan kahit na yan ay killer. Paano kung ganun, no? Gayahin ng iba, pamarisan ng iba. Di okay lang pala yun. Sabi, ba't yung si Kibuloy ninyo, no? Sasabihin ng mga taga ron, kunyari ako, bakit yung Kibuloy ninyo, hindi nyo kinasuhan yung mga miyembro nila na nagtago? No, hindi nyo kinasuhan. Tapos kami, kakasuhan ninyo. Ano? Pamamarisan. So, dapat, para hindi pamarisan itong mga ganitong tao, ay dapat makulong. At pangalawa, doon sa mga magulang, no, nakakaawa yung mga bata na 12 years old, 13 years old, na pagsasamantalahan ng isang pastor-pastoran. No, nagkukunwaring anak ng siya daw ang hinirang at siya daw ang may-ari ng ating kaluluwa. Tapos ganun, kailangan ay alay yung kanilang mga katawan para daw makamit nila. No, yung buhay na walang hanggan. May mga ganun. Grabe, libog ng pinapairal nito ni Kibuloy kahit 12 years old, 13 years old. Pinagsamantalahan. So, dapat talaga mabulok po ito sa bilangguan. No? Ayan. So, dito na natin natatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang ating video for today, wag mo na akong kalimutang i-subscribe. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Please like and share. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!